Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak po sa ating lahat. Alhamdulillah, tayo ay nagpupuri at papasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang araw na naman ng pag-aayuno at isang araw na tayo magkasama-samang muli sa programang hihatid sa inyo, New Muslim Academy Philippines, karagdagang kaalaman sa buwan ng Ramadan. Bilang pagpapatuloy, insyaAllah ta'ala ay yung huling bahagi ng mga ayat tungkol sa pag-aayuno na matatagpuan natin sa Suratul Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ipinahintulot sa inyo sa mga gabi ng pag-aayuno ang pakikipagniig o pakikipagtalik sa inyong mga may bahay, sa inyong mga asawa. So, nabanggit natin na isa sa mga mufattirat o mga dapat iwasan sa pag-aayuno, sama ng pagkain, inumin ay ang pagnanasa. Specifically, ang pakikipagtalik o sexual intercourse. Ang gawain na kung saan ay isa sa pinaka-basic nating nararamdaman bilang tao. At ang pagpipigil dito sa ilang bahagi ng araw ng pag-aayuno ay tunay na may sinusukat ang ating pagtitimpi at ating pagtitiis. Kaya naman, pagkatapos ng araw ng pag-aayuno, ibig sabihin gabi na, ay pinahintulot sa atin na lumapit sa ating mga may bahay. At ang munasaba o ang dahilan kung bakit ito binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-aayuno noong unang ipinagutos ito ay mas mahigpit ang kanyang pamamaraan. Na kung saan sa matatalakay natin mga hadith din ay ang pag-aayuno mula sa oras ng Maghrib, sabihin namubog ng araw, doon maaaring kumain, uminom at makipagtalik hanggang sa sumapit ang Salatul Isha. So napakaigli, halos oras lamang yun. Or kapag natulog na ang isang nag-ayuno, bago pa man mag-isya, halimbawa, natulog siya, simula ng pagising niya ay nag-aayuno na siya. So, ganun ang pamamaraan sinauna. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kayo o sila na inyong mga asawa ay inyong damit, saplot, at kayo rin naman ay kanilang saplot. Na sabi ng mga maalam natin na kung ang ating mga asawa ay ating damit at tayo ay kanilang damit, nangangahulugan yun na tayo ang magtatakip sa kanila at sila magtatakip sa atin, sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kapintasan, at ating mga hindi magagandang pag-uugali na tatakpan ng ating asawa. Hindi ang asawa niya ang siya pang mangungunang magsabi sa madla sa ibang tao ng mga kapintasan, kakulangan at pag-uugali ng kanyang asawa.
Hindi kailangan tayo ang magdadamit sa ating may bahay, bawat isa sa atin. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alam ni Allah na dinadaya ninyo. Kayo hindi tapat sa inyong mga sarili. Sa kabila noon ay pinatawad kayo at pinalagpas na ito. Fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kaya't ngayon ay pinahintunutan na kayo. Lumapit, makipagniig sa inyong mga asawa tulad ng pinag-utos at pinahintulot sa inyo ni Allah. At kumain at uminom hanggang sa maging malinaw ang puting sinulid sa itim na sinulid sa kadiliman ng gabi. At kumplituhin ganapin ang pag-aayuno hanggang sa dumating ang gabi. Sabihin, pagpasok ulit ng Maghrib, paglubog ng araw sa kanluran. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. At huwag niyong lapitan ang inyong mga asawa habang kayo ay nananatili sa loob ng masjid, sa gawaing i'tikaf. Yun ang hangganang nilagay ni Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Na huwag niyong lalapitan o isasagad hanggang doon yung inyong mga gawain. Kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. At yaon ang paglilinaw ni Allah sa kanyang mga talata para sa katauhan ng sila ay magkaroon ng takot. So yun ang pinakahuling aya may kinalaman sa pag-aayuno sa Surat Al-Baqarah na sinimulan natin talakayin. So nabanggit natin kanina na ang unang pag-aayuno sa salaysay ni Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, sabi niya, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kana ar-rajulu sa'iman fanama qabla an yuftir lam ya'kul ila mithliha. Ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sila ay nag-aayuno at sila ay nakatulog na, bago pa man sila kumain ng kanilang iftar, ay hindi na sila kakain hanggang sa susunod na iftar ulit. So yun, yung una, yung pagtulog. Wa anna Qais bin Sirmah al-Ansari kana saim. At yung isang sahaba na si Qais bin Sirmah ay nag-aayuno, wa kana yawmuhu dhalik ya'malu fi ardihi. At siya nagtatrabaho sa kanyang lupain, magsasaka. Walamma hadara al-iftar ata imra'atahu. At nung dumating ang iftar, ay dumapit siya sa kanyang asawa. Qala hal indakum ta'am? Meron ka bang pagkain dyan? Sapagkat iftar na nga. Qalat la. Sabi niya, ang kanyang may bahay, wala. Lakin antaliqu fa atlubu lak. Pero maghahanap ako ng pagkain para sa iyo. Fagalabat aynu an-nawm. Fanama. Kaya siya ay nakatulog bago pa man siya kumain after, bago dumating yung kanyang asawa, dadala ang kanyang pagkain. Walamma ra'at sunaima qalat. At sabi ng kanyang asawa nung dinating niya natutulog yung kanyang si Qais, khaybatan laka animta. Sabi, naku, kapigatian sa'yo, bakit nakatulog ka ba? So nakatulog siya, hindi na siya maaaring kumain pa muli. At nang siya ay kinabukasan, trabaho muli, palamantasafan nahar husya alayhi. Siya'y hinimatay sa kalagitnaan ng katirikan ng araw habang nagtatrabaho. Dahil nga hindi siya nakapag-iftar nung gabi, syempre hindi rin nakapag-sahur, lahat-lahat na yun. Fadhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nila yung pangyayari na yun kay sinabi nila ang pangyayari na yon sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagkatapos nito ay inireveal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ano na yon, talata na yon. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pinahintulot sa inyo sa gabi ng pag-aayuno ang pakikipagnig sa inyong mga asawa. At ganoon din hanggang sa sinabi, wa kulu washrabu. At kumain, minum hanggang sa maging malinaw ang itim na sinuli, ang puting sinulid sa itim na sinulid sa kadiliman ng gabi, sa pagliwanag ng Fajr. Okay? So, hinggil din doon sa ang unang ginawa ng mga sahaba
ay kumuha nga sila ng sinulid. Kapag nakita na nila ang pagkakaiba ng itim at puting sinulid, umaga yung Fajr na yun. Yung literal na binanggit doon sa aya. Subalit, hindi iyon ang kahulugan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kahulugan nun ay ang kadiliman ng gabi naghihiwalay sa liwanag ng umaga. So, yun na ang Fajr. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sa iba pang salaysay, mula din kay Al-Bara, lamma nazala sawmu Ramadan. At nang pinahayag o pinag-utos ang pag-aayon ng buwan ng Ramadan, kanu la yaqrabuna nisa Ramadana kullahu. Ay ang mga sahaba hindi lumalapit sa kanilang mga asawa sa buong Ramadan. Wala talagang pagniniig, pakikipagtalik na nagaganap. Wa kana rajulu yakhununa anfusahum. Subalit ay ibang mga kalalakihan ay dinadaya ang kanilang mga sarili at lumalapit sila sa kanilang mga asawa at nakikipagniig. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alam ni Allah na kayo ay dinadaya ninyo inyong mga sarili. Fataba alaykum wa afa ankum. So yun ay pinapatawad na para sa inyo at pinalampas na, wala kayong kasalanan sa bagay na yaon. Ganon din, sa salaysay ni Ali bin Abi Talha, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nagsabi, kana al-muslimuna fi shahr Ramadan idha sallu al-isha'a hurrima alayhim an-nisa' wa at-ta'am ila mithliha min al-qabilah. Ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan kapag sila ay nagdasalan ng Isha, so it's either makakatulog ka, fasting ka na, or pagkatapos ng Salatul Isha ay pinagbabawal na sa kanila ang pagkikipagniig, pagtalik at ang pagkain hanggang sa susunod kinabukasan na maghrib ulit. Thumma inna nasan minal muslimina asabun nisa wa ta'am. Ay mayroon pa rin sa ibang mga tao noon, sa mga sahaba, ang nakikipagniig pa rin sa kanilang asawa kahit na tapos na Salatul Isha o nakatulog na sila. At ganoon din, kumakain pa rin sila. Minhum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At kabilang doon si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa syakaw dhalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nila ito, yung kanilang ginagawa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ipinadala o pinahayag yung aya na yun na alam ni Allah na kayo ay tunay na dinadaya ang inyong mga sarili, kaya't kayo ay pinatawag na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Fal'ana bashiruhun. At ngayon ay pinahintulot sa inyo, tumabi na kayo sa inyong mga asawa sa gabi ng Ramadan. So, makikita natin ang pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang mahigpit na kalagayan ng unang pag-aayon. Naging ang limit ay mula sa Maghrib hanggang Fajr. Pag hindi pa dumarating ang Fajr, lahat ng oras na yun, sa gabi na yun, ay pwedeng kumain, uminom, makulu, washrabu, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Hanggang sa dumating ang umaga. May na tuminom makipagtalik kayo. So, pinahintulutan mo. Kahit nga halimbawa, hindi nakapag-ghusl bago mag-salatul fajr o dumating ang oras ng fajr, ay pinahintulot na kahit after ng adhan o pumasok ng fajr, doon palang mag-ghusl yung mag-asawa. Pinahintulot yun. Kahit sa huling mga oras ng pinahintulutan pa kumain sa Fajr, ay pwede pang kumain, uminom na walang pagbabawal. O kahit sa oras na malapit ng mag-adhan. Kaya nga, yung sinasabi nila meron tinatawag na imsak, makita natin sa mga Ramadan calendar or calendars na pinopost nila. Yung iba, mayroon nakalagay doon na sa Fajr, bago mag-Fajr, yung imsak, which is parang inakano nila ng mga 5 minutes before the actual Fajr, ay hindi na pwedeng kumain o hindi na sila umiinom at kumakain. So yun ay wala sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi rin ginawa ng mga nauna sa atin. Sapagkat malinaw dun sa aya
na hanggat hindi nag-uumaga ng Fajr Thani, ay pwede bang kumain, uminom at makipagtalik? Oo. So yun ay bagay na dapat na bigyan pansin natin. Kasi bakit mo lalagyan, magpipigil ka ng maaga, reservation, na hindi naman inutos ito sa atin at hindi naglagay ng ganong panuntunan ang Sharia. Kaya yun ay bagay na kailangan na maalis sa ating sistema kapag tayo nag-aayuno. Hanggat wala pa yung Fajr, at ilang minuto pa yan kumain ka at uminom, pinapahintulot sa atin. At ganoon din na pagpapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa sasagawa ng i'tikaf. Yung i'tikaf ay matatalakay din natin sa mga susunod na sa last 10 days. Ito yung pananatili na isang Muslim sa loob ng masjid upang magsagawa lamang ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag-alala sa kanya, pananatili doon nang butol na yung anumang ugnayan niya sa dunya at mga usapin tungkol sa dunya. Nandun lang siya sa gawa ng pananatili. Kahit ilang oras o ilang araw. Depende sa intention niya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag kayo naka-i'tikaf, ay huwag kayong lumapit, hindi man din makipagdiig yung mga bagay na panimulaan ng pakikipagtalik. Huwag niyong gawin habang nandun kayo, nagsasagawa ng i'tikaf sa masjid. Sapagkat yun ang hangganan na tinakda ni Allah at huwag kayong lalampas doon. At yun ang paglilinaw ni Allah sa kanyang mga aya para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. So, yun ay confirmation din doon sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nais ni Allah para sa inyo pagpapadali. At ayaw niya ng pagpapahirap sa inyo. Kahit ang Ramadan, pag-ayon sa buwan ng Ramadan, maaring may maranasan tayong paghihirap sa katawan, pagpipigil sa ating sarili. Subalit ito ay pinadali na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na sa ating panahon na kung saan, di katulad ng unang itong pinahayag na bawal na napakaikli ng oras na pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa ating mga may bahay. Okay? So, inshallah ta'ala, ayun ang ating maikling may babahagi tungkol sa mga ayat na tinalakay natin noong una pa sa may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Inshallah ta'ala ay samahan niyo po kami muli araw-araw ngayong buwan ng Ramadan at dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang ating pag-aayuno, ating mga panalangin, ating mga pagdarasal, ating mga kahilingan na ibigay sa atin, patawarin tayo sa ating mga kasalanan ngayong buwan ng Ramadan at pagkatapos nito, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.